Patay sa paumaril ang isang kandidato sa pagkakonsehal. Ito po'y sa bayan ng Bayang, dyan sa Lanao del Sur, pati po ang kanyang kapatid. Ayon sa pinsan ng mga biktima, naglalakad lamang ang magkapatid sa tapat ng isang paaralan nang may sumiklab na gulo dahil sa umano'y mga flying voter. Bigla umano siyang binaril na nagresulta ng agaran nilang pagkamatay. Hinahanap pa sa ngayon ang mga suspect. Mga kapuso, ramdam na ramdam ang init at alinsangan ngayong araw ng eleksyon. Kanina, pumalo po sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Dagupan, Pangasinan at Daet, Camarines Norte. 46 degrees Celsius naman sa Cavite. Umabot naman sa 45 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Bicol Region. Mainit pa rin bukas at mahigit 30 lugar ang makararanas ng danger level na heat index. Sa Cavite po, ang pinakamataas na posibleng umabot sa 46 degrees Celsius. Kasama sa makakaramdam ng pinakamainit na panahon ng Metro Manila, nasa pagitan po yan ng 42 hanggang 44 degrees Celsius. Pero kagaya po kanina, kahit matindi ang init ay posible pa rin bubugos ang ulan bandang hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. Mas marami ng uulanin sa hapon at gabi, kasama na ang Central at Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Bandang hapon din inaasakan ang mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Sa ibang balita, nagkasunog sa Barangay 63 sa Pasay City. Sumiklab yan sa bahagi ng Leonardo at Natividad Street mag-alas 5 kaninang umaga. Dalawa ang nagtamo ng minor injury at isang tauhan ng BFP ang nakaranas ng exhaustion. Nagkaroon pa ng komosyon sa gitna ng pag-apula ng apoy matapos habulin ng ilang residente ang isang lalaki na sinasabing nagsimula umano ng sunog. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at iniimbestigahan. Tinatayang 10 bahay ang naapektuhan. Nasa 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala at sa ari-arian. Samantala, isang naaagnas ng bangkay ang natagpuan sa bahagi ng San Narciso sa Quezon Province. Kinilala ng kanya mismong mga kaanak ang dalagita na napaulat ng nawawala noon pang April 28. Ayon sa pulisya, ilang kabataang nangunguha ng mangga ang nakakita sa mga labi ng biktima pasado alas 5 kahapon. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at sinusuri ang mga CCTV videos sa lugar. Mga kapuso, doble dagok ang dinanas ng ilang residente sa bahagi ng Barangay Obrero sa Quezon City. Matapos masunugan itong Abril at mawalan pa ng supply ng kuryente ng halos 3 linggo. Dumulog sila sa inyong Kapuso Action Man. Halos 100 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa Makabayan Street sa Barangay Obrero, Quezon City nitong Abril. Pero hindi lang yan tumupok sa kanilang bahay at iba pang ari-arian, kundi nanganak din ng iba pang problema. Bigla pong naputol na po yung supply ng kuryente. Nataon pa pong napakainit po ng panahon. Kawawa po yung mga bata dito sa amin at may mga senior citizens pa po kami nakatira dito. 8 pamilya po ang naapektuhan po at sobra nga po kaming naabalat. Ilang beses umanong nagpabalik-balik sa Meralco ang mga apektado, pero Ang sinasabi lang po sa amin ay wala pa daw pong dumarating na job order. Tapos kinabukasan, babalik po kami. Ganun pa rin po ang nagiging sagot po nila. mga kapuso, makaraan ang halos 3 linggo nang sumiklab po ang sunog dito sa Barangay Obrero, Quezon City. Dumulog po ang mga residente sa team ng inyong Kapuso Action Man dahil pawang nawalan ng supply ng kuryente ang lugar na ito. Agad na umaksyon ang inyong lingkod at idinulog natin sa Meralco ang problema ng ating mga kapuso. I'd like to seek their understanding na hindi naman din kasi talaga po agaran yan. We have to make sure na safe at magiging maayos yung pagbabalik ng serbisyo ng kuryente. Otherwise, we might be compromising yung safety po ng community. Nagsagawa na ng kaukulang clearing operation sa lugar ang kumpanya. At ngayon, balik na po ang kuryente sa lugar na ito. Maraming salamat po kay Mr. Emil Sumangil at natugunan po yung panawagan po namin na magkaroon po ng ulit ng supply ng kuryente dito po sa compound namin.
Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Pati mga kapuso at Sparkle Stars, proud na Flinex ang kanilang hashtag election 2025 experience. At kung may mga nakaboto ng mabilis, meron ding nagka-aberya tulad ni Khalil Ramos na no-overvote ang boto para sa party list. Makichika kay Aubrey Carampel. Be extra careful. Sa ganyang paalala, ibinahagi ni Khalil Ramos sa kanyang Instagram story ang naging karanasan sa pagboto kanina. Kwento niya, napadiin siya ng pag-shade sa balota na nagdulot ng pagka-invalidate ng kanyang boto sa party list. Sa kabila niyan, all is well naman dahil na-exercise niya pa rin ang karapatang makaboto. Bumoto rin kanina ang kanyang girlfriend na si Kapuso Millennial It Girl Gabby Garcia. Kasama naman ni global fashion icon Heart Evangelista sa pagboto ang mister na si Senate President Cheese Escudero sa Sorsogon. Nagdasal at bumoto para sa bansa at sa kanilang mga anak. Yan naman ang caption ni Joy Spring sa kanyang Instagram post na kasama ang asawa na si Juancho Trevino. Proud ding ifinlex ng mga bibida sa upcoming Kapuso series na akusada na sina Andrea Torres at Lian Valentin ang kanilang inked finger. After naman ang Miss Universe stint, right to vote ang ifinlex ni Miss Universe Philippines first runner-up Winwin Marquez. Mandatory finger ink selfie rin ang peg ni Clea Pineda nang i-share ang kanyang election 2025 experience. Pati si mga batang Reel star Kokoy De Santos. All smiles din after casting their vote ang mga Kapuso singer na sina Christian Bautista at Mark Bautista. Ako si Aubrey Carampel ng GMA Integrated News, dapat totoo sa eleksyon 2025. Mga kapuso, awesome app ang dinevelop ng isang ama para matulungan sa pagsasalita ang mga batang may autism tulad po ng kanyang anak. Pinasubok natin ito sa iba pang kids na pareho ang kondisyon. Tara, let's change the game. Mouse, yes. Blessing para kay Mami Berber ang mga anak. Kaya todo ang alaga sa 15-year-old na si Jared na may severe autism. At ang 7-year-old na si Ruru na may moderate autism. Magkaiba yung management nila. Magkaiba din yung reception nila with anything na approach sa kanila. Kabilang sa challenges ang communication, lalo't hirap silang mag-focus. Kaya para sa mga awesome parents tulad niya, may nag-develop ng app na tutulong sa kanilang speech development. Introducing the Milo Speech Buddy app designed for children with autism. Mga kapuso, kasama natin si Sir Vincent Rocha or Sir Vince Rocha. Siya po yung founder nitong Milo app na marami ng nakagamit na kids with autism. It was really made for my son. He was diagnosed with autism. During that time, we tried to find the right intervention. So it took us 1 year and 6 months para mahanap yung correct intervention para sa anak ko. We look into the methodology called video modeling. In short, ginagaya lang, di ba? So, but using videos. So, parents can actually follow through and show the child on how to speak words, how to enunciate. Isa itong malaking breakthrough. Lalo na na-highlight din siyempre yung abilidad ng Pinoy na gumawa ng ganitong klaseng app. Pinasubukan natin ito kay Mami Berber at sa kanyang kids. Sheep. Yes. Sheep. Mas napapadali ba yung buhay mo and mas dumadali ba yung communication mo with them? Yes. Ang feedback sa school, si Ruru ang daldal niya na ngayon. Before Milo, hindi siya talaga magtotok. Pero simula nung na-expose siya sa video modeling ng Milo, mas naging proactive siya to talk
Mouse. Ah! Very good. So talagang ito makukuha nila yung atensyon at syempre mag-enjoy yung kids. At the same time, mas matutulungan sila with their communication skills. Okay. Paalala naman ni Vincent, ang app na ito, hindi replacement sa mga eksperto. This is just a guide. This is just a tool for us parents. There you have it mga kapuso, an awesome development that will help the parents, the guardians of children with autism and speech delays that will fast-track their progress and help them build relationships and build connections with other people. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, naku, ang daming nagpakahirap para lang bumoto ngayong araw na ito dahil bawat isang boto ay mahalaga. Pero sadyang may mga lugar kung saan manggagaling ang malaking porsyento ng mahigit 68 million registered voters ngayong taon. Sa 17 rehiyon sa Pilipinas, sa Calabarzon may pinakamaraming botante. 9.7 million voters po ang rehistrado dyan. 14% sila ng mga botante. Parehong lagpas 7 million naman ang botante ng Central Luzon at Metro Manila kung saan galing ang tigmahigit 11% ng registered voters. Pasok din po sa top 5 vote-rich regions ang Central Visayas at ang Bicol na may mahigit 4 million registered voters. Natanggap na ng PPCRV ang 34.38% ng transmitted votes. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson. Pero paglilinaw ni Singson, wala pa silang anumang access dito. Dagdag pa ni Singson, ito raw ang unang beses na nangyari ito at very unusual. Kasalukuyang din nilang hinihintay ang paliwanag mula sa COMELEC. Patuloy rin po naming susubukang kunin ang panig ng COMELEC pero wala pa po silang tugon sa amin. We have transmitted is 34.38% has already been transmitted. The sad news is that we have not had access to any of that data. So it is of concern to us. We have been in constant touch with COMELEC. We have not yet received a response. The only data file that we got in PPCRB is a file with a header title. And what did you get, Noel? The same thing, Anna. We also got a header just a few minutes ago. So we're still waiting for the results to come in. Okay, so while over 30%, 1/3 has already of the transmissions throughout the country have already been transmitted, we have zero access to any of that data. I have to say that this is quite unusual and that this has not happened since 2010. That we have not received even a first dump when over 1/3 of the data has already been transmitted. We understand that COMELEC is meeting right now. We pray for quick resolution and most importantly, we pray for quick access to that data so we have eyes on what is happening in the country. We will get back to you once we have our data, but we just wanted to say that this is unusual and we're concerned. I'll turn over to the president of KBP, Mr. Ramon, to add to that statement. Yes, for the KBP, this is a cooperation, of course, with PPCRV and other stakeholders. We're just saying that there's expected timetable more or less was the transmission was delayed. So we don't have the explanation yet. So we're waiting on the COMELEC to provide explanation. So we're not saying that there's a problem per se, but we're just waiting for the explanation. So we hope that it's forthcoming. It's with constant communication with them, and as soon as we get the access to the figures as well as an explanation, we'll relay to the public. But the bright side, there is always a bright side to any issue. The bright side is that more than 1/3 of the votes have already been transmitted. We would just like eyes on them very soon. Thank you. At yan ang mga
balita ngayong Lunes, araw ng eleksyon. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagbabalita. Samahan niyo ako, pati sina Ivan Mayrina at Atom Araulio para sa eleksyon 2025 special coverage sa GMA at GTV. Mapapanood din tayo sa live stream sa YouTube at Facebook page ng GMA Integrated News.